Magandang hapon ulit mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. So ano kayang balita ang pagsasaluhan natin ngayon? Ang magandang magiging diskusyon dito sa Saganang Mamamayan. Okay guys ha, natin. Pero alam mo ba, Kuya Benny, Jen, na kahit na nagsimula na ang mainit na panahon, meron pa rin taong nanlalamig. Iya. Ba? Nanlalamig? Ang lamig-lamig. Akala ko pa naman nag-iinit yung mga batikusan. Sino yung nanlalamig na yan? Nako po. Oho. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanlalamig na raw. Kanino? Sa kanyang kapatid. Akala ko pa naman. Oho. Hindi kay First Lady. Hindi ba the other way around na yung kapatid ang nanlamig sa kanyang Pakinggan natin. ading? Pakinggan natin si Senador Amy Marcos. Yeah, Ano nga sige. ba talaga nangyari? Senador Amy. Super ate. Hirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Niisa na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Ayan. Ayun. Nanlalamig na. Yung sinabi niya soberanya, Oo. malamang ang tinutukoy niya ron is kung pwedeng gawin kay Duterte to, kay dating Pangulo, Oo. pwede rin gawin doon sa mga susunod pa. Ayun na nga. Na didemanda mo lang doon, sisiraan at sisiraan mo, Oo. tapos padadala mo na ron. Ayun na nga. Dahil hindi mo kayang patunayan dito sa Pilipinas na kriminal na yung dinidemanda. Lalo yung mga impeachment official. Ay, Impeachable sexy. official. No? Yes. Supreme Court. Marami ho mga opisyalis ng bayan Pinos na yan. impeachable Paano kung gayon din ang nangyari, no? Ayan nga. Merong impeachment case. So kaya naman, sinampahan din ang kaso sa ICC. Kaya sinasabi niya yan. Huli ka agad. Oo. Kaya ang ginawa ko ng Senador Amy Marcos, dahil dyan, total, malamig ka naman na sa akin, ayoko na rin sa'yo. Yan. Oo. Ha? Ayaw na. Ayun na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko nalungkot sa balita na yan, Nelson. No? Bakit? Alam mo, kasi tayo, ugali natin, ayaw natin lalo yung magkakapatid. Di ba? Yung biological na kapatid mo, di ba? Sa laman, yung mag-aaway kayo dahil lamang sa politika. Nakakalungkot yung bagay na yan, Nelson. Kung matatandaan natin, Jen, sa tingin ko, nauna nga ang alyansang alisin siya Dahil dun hindi siya binanggit. Oo, matatandaan nyo, nung last na rally, campaign rally, ay 11 na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, di ba? Sa Cavite yan Oo. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. Ba't meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon ha. Marami pang oo. gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, Ha? meron ngayon mga kumakandidato na kabahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Oo. Yun ang impormasyon naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pagka-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days baka kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Uy, Maintindihan alam mo? naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Oo. Yung Na Alan talagang Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yun. Alin? Yung Pia Cayetano. Di ba pwedeng
Dante Marcoleta. Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante niyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang. Naalala ko lang naman. Ano kinakanta? Ano May kinakanta? LSS siya eh, yung lasong syndrome. Ang inakanta-kanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun, yun dapat. Ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayaw ko na nung piya-piya kayo, Tano. Ano eh? Dante na. Oh, ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Oh, yung Isa pangalawa. pa lang yung nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung ginawa. Maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay, Oo. asawa, Asawa. anak. Oh. Ito, anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Oh, tapos ngayon. Eto na. Anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito yung sinasabi lang ng iba. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing bilyar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang Oo. sumolo Kaya. niya. May ano yan eh. May sariling makinarya na. Yes, saka may resources yan. Kung Totoo yun. usapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa Oo. ang alyansa, Malamang baka eh, bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Hindi, kasi, hindi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. Oo, NP yan eh. oo. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Eh di, hakatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Oo nga. Manny Villar at saka si Jack Villar. Funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, Oo nga, oo. eh hindi ko na sasabihin kung sino. Wag naman. Alamin na lang. Kung Sino, sino yung sino NP. sa tatlo ng miyembro dyan ang kapartido Eh, nila tayo sa NP dyan. rin. Naku po. Yun lang naman ang, well, sana ay mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Oh, Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin Hindi, nila kompleto naman. Labing isa. Labing isa na lang kompleto. Kompletong labing isa. Meron ba tayong video nun? Meron, kaya lang Ay. mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero Sabi- nakita natin. Pero natatandaan mo yun, di ba? Oo, nakakompleto. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Oo. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang ng suka eh. Magkakaroon Doon nagsimula yung napabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Oo. Eh, ganun talaga. Eh? Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Di ba? Oo. Si well, alam mo na, si Sentol, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, well, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin huhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ang totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. 'Di ba? So ngayon, unti-unti na, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang super ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si super ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, at sa huli naman daw, sa hearing, may dapat niya, nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, may dapat niya, kinasuhan niya bilang chairman ng Well, hindi Senate pa Committee yata on tapos Foreign na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli kung hindi. meron pa silang maimbitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. Oo. O yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na.
Ano imbestiga? Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaarigluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Oho. Lagi natin titingnan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, opo. Di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat action na gagawin nila. Totoo. Yan. Ito, totoo. Nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi siya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas yung Nilitis. Nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako.